gagawin is size medium. So, para sa akin, ito yung fit na size. 12 ang haba at ang lapad niya is 5.5. So, kukunin muna natin yung haba na 12 inches. So, ang gagawin natin ngayon is kalahati lang ng face mask ang gagawa natin ng pattern. So, hahatiin natin yung 12 inches. So, yun ay 6 inches. So, kukunin natin ngayon ang 6 inches. Kasi kalahati lang ng face mask ang lalagyan natin ang gagawa natin ng pattern. Kaya, 6 inches lang. Ayan, 6 inches yan. Iko-connect lang po natin yung ginawa nating marking. Ano po? 6 inches po yan. Ngayon, ang lapad ay 5.5. So, dito tayo kukuha ng lapad 5.5. 5.5. Okay. So, uli, i-connect lang natin yan. I-connect lang po natin yan. 5.5. 5.5. So, linawin natin para nakikita nyong mabuti. Ayan. Ayan. Okay. Ito ay 6 inches at ito naman ay 5.5. So, ang gagawin natin ngayon, gagawin natin i-use yung sa side ng garter. Ito yung side ng garter. Okay? Sa side ng garter, kukuha tayo ng 1 inch mula sa baba pataas 1 inch. Okay? Dito naman sa kabila 1.5. Ayun, 1.5. Yan. Ito 1.5. Ito ay 1 inches. Okay? Dito naman sa taas, ito yung side na sa nose. So, kukuha tayo ng 1.5 inches. At ito naman yung sa side ng baba. So, kukuha tayo ng 1 inch. 1 inch. Ito ay 1.5. So, ang gagawin lang po natin diyan, pagkukunik-kunikin lang po natin yung mga marking natin. Sa pagkukunik ng ating marking, kailangan natin ng armhole ruler. Kung wala po tayong armhole ruler, gumamit po tayo ng plato. Ayan. At ang size po ng plato natin is 10 inches. Ayan po. 10 inches. Okay, ano po. So, pwede natin i-connect yan. Ayun, oh. Ayun yung 1 inch. Ayun yung 1.5. I-connect lang po ninyo yan dyan. Pag ganun. Ayan. At inyo pong guguhitan. Ayun. Ayun na po yan. Kung ito naman ang gagamitin nyo, ayun, baligtaran siya. Yan, pwede rin po yan. Ngayon, dito naman, ito ang gamitin natin. Ayun.
i-connect nyo lang po. Dito naman sa taas, ganito ang paggamit. Ayun. Ayan na po. Meron na po tayong pattern ng mas. Yan na po yan. Ayun, gupitin lang po natin lahat ng ating minarkingan. Ito na po ang ating pattern. Ayan na. Ayun. Ngayon, i-trace na natin yung ating pattern paper sa tela. Ano po? Ito yung tela. So, ipo-fold po natin yan. Ang tela natin is ipo-fold. Ngayon, ito ay ibabakat natin. So, ito ay, tandaan nyo ito ay sa fold. Ayan, fold. Ayan. Maglagay lang po tayo ng pin para hindi kumikilos ang ating pattern. Okay, gupitin lang po natin yan. Gupitin lang po natin yan. Sundan lang po natin yung lahat ng side. Yan. Be careful sa paggupit. Kasi dahan lang ang paggupit at baka mamaya pati kamay nyo ay masama sa gupit. Ayun. Ayun na po siya. Ngayon yung lining naman. Ito yung lining natin. Actually, pwede naman parehong tela ang gawin nyo. Kaya lang ako, mas gusto ko kasi ang medyo malambot sa ilalim. Kaya ang ginagamit ko ito, itim. Saka ang kagandahan ng itim ay hindi siya dumihin. Okay? Yan. Ito yung kung gusto niyo i-trace, kung ayaw ninyong gupitin ng diretso, pwede po kayo mag-trace gamit ang tailored chalk. Ano po? Sundan lang po natin yung ating guhit. Ayan. Sundan lang po natin ang guhit.
ito po yung ating filter. Ang filter po natin is double, kaya kita nyo 4 na piraso yan. Kasi double filter yan. So, ganun din, iti-trace nyo lang lahat yan. Trace nyo lang. Trace lang kayo ng trace. Lahat ng side trace. Okay. Lupet. Maganda itong may filter. Siyempre, safe na safe ka. So, hindi nakakatakot lumabas dahil alam mong filterize yung mask. So, ito ngayon ang ating kakabit, pang accessory natin. Ayan. Tatabasin din na ipofold mo rin yan. Ayan. Tapos actually, ayan. Actually, pwede mo lang gupitin muna yan ng dalawa yan. Mamaya muna. Pakikita ko sa inyo kung paano ko gagawin at ididikit yan. Ayan. Siyempre, kailangan natin ng garter. 2 pieces of garter. 10 inches ang haba. Okay? And of course, kailangan natin ng stopper. Ito yung magiging lock ng garter. Ayan. May butas po siya sa loob. Para yung garter natin, na-i-adjust natin. So, kaya ito ang kagandahan ng may stopper ang ating garter. Lalagyan po muna natin ng line ng filter. So, ilalagay muna natin yung filter niyan, saka natin tatahiin. Yan. Both side, lalagyan po natin ng filter muna. I-attach muna natin yung filter. Tahi muna natin dito para sure na hindi siya gagalaw o hihiwalay. Okay. Mag-start na po tayo ng pananahi. Ayan mga guys. Start po natin. Una natin itahi yung filter dun sa tela na pang ibabaw. Ano lang natin yan, tatahiin lang natin ng susundan lang natin ng tahi paikot para sure na hindi gagalaw ang ating mask. Yung ginagawa po nating mask ay yung ginagawa nating face mask is built-in filter. So itong filter na ginagamit ko, kahit ilang laba mo na, palibasa na sa loob siya nakasandwich sa tela, ay hindi siya basta-basta masisira sa loob. Kasi maganda itong filter na to, makunat yung tela kahit labhan ninyo, hindi siya masisira. At alam nyo guys, yung filter na ito, ipapakita ko rin sa inyo, na kahit tubig ay hindi po siya tumatagos. Ayan, na-i-attach na natin ang ating filter. Okay. After nyo ma-i-attach yung filter, ilalagay natin yung ating pang-accessory para maganda ang ating
Ito po siya. So, depende sa inyo kung saan nyo ilalagay, kung sa taas, gitna o baba. So, ito yung side ng nasa ilong, ito yung sa baba. So, ang akin, gusto ko ay sa gitna. Sa gitna siya. Sa gitna siya ng face mask. So, ipin lang po natin yan. Ipin lang natin. Ayun. Both side, left and right po. So, be sure na magka-tapat yung ating accessory para pag nangyari, maganda siya, tapat-tapat. So, ang gagawin lang natin dyan, para magtapat siya, lalagyan po natin ng marking. Ayan, marking siya. Okay. Ayan po. Ayan yung marking natin kanina. Ayan. So, itatapat lang po natin yung ating ginawang yung ating pang-accessory. Tatapat lang po natin yan. Ayun. Para pag nangyari siya is tapat na tapat yung ating accessory, both side. Yung join niya dapat magtapat para maganda ang face mask. Lagyan lang po natin ng pin para hindi po siya kikilos. Be sure na hindi po siya kikilos. So, kailangan ito match din siya. Kailangan ganda pag nangyari. So, ayan na po. Ngayon, tahiin lang natin siya. Ayan, magkatapat na siya. No? Tatahiin lang natin yan paikot. Okay? Tahiin na po natin. Para mamaya maganda yung, para hindi kikilos pag sinuot mo. Nakapix pa rin yung position ng accessory na inilagay mo. So, ayan guys, sundan nyo lang ng tahi yung accessory na ginabit nyo. Be sure lang na diretso, no? Dito guys, sa paglalagay ng accessory, kahit ano po yung gusto ninyong ilagay, basta nasa inyo po kung anong maganda sa paningin nyo. So, kahit ano po yan, nasa inyo po yan kung ano ang gusto nyo ilagay. So, marami naman kayong mabibili na mga panlagay, or siguro meron kayo sa bahay dyan yung mga sira yung damit, or sa kung anong meron, tunda ng unan, yung mga especially sa mga accessory ng mga pambata, sa mga maraming maganda ngayon na panglagay. So, ayan, diretso lang. Tahiin lang natin paikot yan. Sundan lang natin tong ating ribbon. Ayan. Ayun. Tapos nga, ipitin lang natin yung mga excess. Yes, para pantay dun sa tela. Ayan. Gugupitin lang natin yung mga excess niyan. Pitin lang po natin ang excess. Ayun. Pagkatapos niyan, i-join na natin yung ating mask left and right. So, pag nag-join kayo, be sure na magkatapat yung designs. Yung nilagay yung design, kailangan ay tapat. So, ayun. Tatapatin nyo. Ayan, lagyan nyo ng pin. Ayan, para sure na hindi siya
para sure na hindi mababago yung pwesto niya. And then after that, ayan, tahiin nyo na. Ayan, sundan nyo lang uli yung tahi nyo kanina na yung papasada nyo sa may filter. Yan, ganyan lang po. Dito nagbabawas ako ng excess na tela. Nagbitan ko yan. So, pantayin nyo. Kung hindi pantay, pantayin nyo. Ayun. Nakita nyo guys. Ayan. So, tapat na tapat dun sa ano. Ayan. Okay. Tapos, itong center, pasadahan ninyo yan para maganda, para lapat na lapat yung ano ng center nyo. Pero pwede namang hindi kung ayaw ninyo. Pero ako kasi nagpapasada kasi mas nagagandahan akong tingnan, nagiging flat yung joint niya. So yun. Pag nananahi kayo nitong sa center, batak-batakin nyo lang kasi para yung joint niya is flat. Ayan, batak-batakin nyo lang kung ganyan, sundan nyo lang para pantay po. Ayun. Ayan na po, nabubuo na ang ating face mask. Ayan. Okay, ngayon ang gagawin natin is lalagyan natin ng garter. So sa paglagay ng garter, kailangan markingan nyo din dito kasi ito yung side. So mag-marking po tayo. Marking yung kung saan ay ilalagay nyo yung garter. So ito hindi nyo na kailangan mag-marking kasi meron na siyang natapat dun sa ribbon. So pero kung wala, kailangan mag-marking kayo dyan para yung allowance ng garter nyo dito is pantay. So kailangan pantay siya. So ito mas madali kasi ayun na yun. So ayun lang, ganun. Ipasada natin muna yung garter. Unahin natin ilalagay ang garter. Okay. Doon sa marking, nakita nyo yung marking, ayun. Itapat nyo lang doon sa marking. Tapos pasadahan nyo ulit. Para mamaya pag buunin nyo, hindi siya kikilos. Kailangan nakapasada na siya. Okay. Both side po na i-attach muna natin yung garter. Ang size ng garter natin is 10 inches. So pwede namang bawasan ng konti. Wag lang kayong bababa sa mga 8 inches. Ako 10 inches para malaki yung allowance. So meron naman tayong stopper kaya pwedeng mahaba. At saka yung garter na inilagay ko, maganda siya, malambot. Nakita nyo, malambot siya at masarap siya sa tainga. So ayan, buo na yung pang ibabaw natin. Ayan. Ngayon ay ang afternoon, yung lapan lining naman ang ating bubuin. So pasadahan lang natin din muna ito sa gitna. Yan, dito. Dito lang muna, okay? Tapos, yan, pasadahan lang po natin. Ito nga palang aking lining ay stretchable pero cotton po siya. Stretchable cotton, okay? Kaya ang ganda niya sa ilong at komportable pag suot-suot nyo po ito dahil cotton at 100% cotton pero stretchable. Ayan, oh, kasi ito ang maganda ito sa ilong. Ayan. Maganda siya, malambot siya pag suot-suot nyo, malambot siya. Ngayon, ikakabit na po natin yung lining pero be sure yung garter ay hindi siya kikilo kasi minsan pag tinahi nyo dito sa mga gilid
kumikilos yung garter, so natatahi, magtatastas kayo. So ako ginagawa ko, ipinipin ko muna siya sa gitna to be sure na hindi mag-move yung garter at hindi masama sa tahi sa gilid, kasi hindi nyo makikita yan nasa loob. So ang ginagawa ko, pinipin ko. Ayun yung pin. Then ngayon tapos na at ilagay natin ang ating lining. So be sure yung lining is magkatapat, malalaman nyo yan. So kasi may korte naman yan, ipagtatapatin nyo lang yung korte. Nakita nyo, yun oh. Yun medyo diretso, ayan. Ito yung pataas kasi ito yung sa ilong. So ang gagawin niyo, pagtatapatin nyo lang yan. So diretso yung point, yung portion na diretso sa diretso, pag tatapatin nyo lang yung tahi sa yan, pagtatapatin nyo lang yung tahi sa tahi. Ayun. So of course, pin uli para hindi gumalaw at for sure na nakapit yung ating lining. Sa itong lining natin stretchable, kaya kailangan pag nilalagay mo siya, medyo babatak-batakin mo ng kaunti para pag nangyari flat na flat at hindi kulubot yung lining natin sa loob. Ayan, medyo batak-batakin po natin ng kaunti. Ayan, lagyan po uli natin ng pin. Ayan, ayan, pin lang po kayo ng pin. Pin lang po ng pin. Pero habang tinatahi nyo yan, batak-batakin nyo din po para make it sure na hindi kukulubot sa loob. Kasi itong lining na ginamit natin is stretchable to, kaya okay lang yan na batak-batakin mo. So ayun na, ngayon natin yung pasada natin kanina sa pagkakabit ng garter, or pwede nyo siyang lagpasan para hindi lalabas mamaya sa ibabaw. So ayan, tinatahi na natin ang ating lining. Ayan. Ayun. Titingnan po natin sa ilalim, baka may lukot or meron siyang madoble, ganun. So be careful. Kaya susundan lang po natin yung pasada. Ayan. Ako inilalayo ko ng konti to make it sure na hindi lalabas yung pasada natin sa labas. So ayun, dire-diretso lang po siya. Ayan, paikot po yan, paikot. Ayun. Ayan. Ayun. Dire-diretso lang po. So dito naman, yung mag-iiwan tayo ng siguro at least mga 2 inches na allowance para hindi natin yan tatahiin, or 2.5. Ayan, 2.5. 2.5 inches. Lagyan natin ng marking kasi ang tahi nyo hanggang dun lang. Mamaya ito yung pag ni-reverse natin ito, pag binaligtad natin, dito natin padadaanin siya mamaya. So ilak natin ng maigi po para sure na mamaya hindi siya bubuka. Ayun. So palibas ang ginamit natin is stretchable. So natural lang talaga na merong mga nag-exist kasi binatak-batak. So gugupitin lang po natin yan para po malinis sa loob, para ang loob ay malinis din. Ayan, gupit-gupit lang po, bawas-bawas ng allowance sa loob para hindi po kayo, para mamaya pag nangyari po yung ating mas, hindi po makapal yung mga gilid. So kailangan ginugupit po natin yan para hindi siya gaano makapal. Po, ayan, especially dito sa center, makapal to kasi nga na yan. So ang ginagawa ko dyan, medyo binabawasan ko talaga siya ng sapos sa mga corner. Yan, sa mga corner. Ayan. Tapos ayun, baliktarin natin.
Baliktarin natin yung ating face mask. Pagbaliktad ay dito sa dulo. Mag-umpisa tayo. Ayun yung open natin kanina. Ayan. Dito natin palalabasin pag binaligtad natin. Yan yung nilagyan natin ng 2 inches allowance dito. So, dito tayo mag-i-start. Ayun. Ipapasok lang natin sa loob. Ano po gamit ang ating hinlalaki. Ayun na siya. Okay? Hilahin dahan-dahan sa paghila kasi baka mamaya maano siya sira. So be careful. Okay? Be careful sa pag batak, especially dun sa mga center, kailangan kwadrado siya. So batakin nyo lang po yung garter, batak po ng kaunti. Ayan. Ayan po. Ngayon, to make it sure na talagang square yung ating mga side, pwede po natin siyang sundutin. Ayun. Para maging kwadrado talaga siya. Ayan. So, ayun. Sundutin mo po natin yung mga side. Ayun. All side. To make it sure lang yan na kwadrado yung ating ayan. Ganyan. Ngayon, planchahin natin yan dito. Ayan, planchahin natin yan para flat na flat dito. Ano po? Ayan. Planchahin natin lahat ng side. Okay. Tapos, tatahiin po natin yan dito, paikot. Ayan. Ang paglalak po nitong open natin para sa ano ay pag ano. Ayan. Ipupull lang po natin yung mga tela. Yung both side. Ayan. Tahiin natin. Paikot lang po ang pagtahi. Ano po? Ayan. Paikot lang. Sundan lang natin yung side.